mga ginigiliw, may pag-asa po sa Panginoon, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagkakaiba ng naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Napakalaki po ang pagkakaiba ng dalawang salita na ito, yung naniniwala sa Diyos at pagsunod sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Marami po ang naniniwala na may Diyos, mga ginigiliw, no? Yung mga gumagawa ng kasamaan, mamamatay tao, anuman yung mga bisyo nila, gumagawa ng kalokohan, naniniwala din sila na may Diyos, mga ginigiliw. Kaya lang, hindi sila sumusunod. Iba ang naniniwala at sumusunod sa Diyos, mga ginigiliw. Ang sabi niya po sa Santiago 2:19, no? Ang sabi niya po dito, magsimula po tayo sa Santiago 2:18. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya na walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So, ang sinasabi po ni Santiago dito, mga ginigiliw, no, walang silbi na sinasabi natin na may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Pero hindi naman nagtratrabaho yung pananampalataya na yon, no? Hindi naman natin sinasabuhay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Kaya walang silbi ang pananampalataya natin kung walang kaakibat na gawa. At sabi niya po dito sa 19, no? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Sabi niya po. Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So, sumasampalataya tayo na may Diyos, na iisa ang Diyos. Ang demonyo rin sumasampalataya rin at nanginginig pa. Mga ginigiliw, alam nyo, marinig lang ng demonyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pangalan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Natatakot na sila, nanginginig na sila sa takot. Pero ang isang tao, alam mo, kapag sinabi mo ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kung minsan pinagtatawanan kanila, ibinabahagi mo ang salita ng Diyos sa kanila, yung salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo na siya lamang ang buhay, ang kaligtasan, ang tamang daan, no? Parang wala lang sa kanila, mga ginigiliw. Pero ang demonyo nanginginig pag naririnig niya ang salita ng Panginoon, nanginginig pag narinig niya ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya makikita natin dito na iba yung naniniwala at sumusunod. Opo. Kaya walang silbi, mga ginigiliw, kung naniniwala lang tayo na may Diyos, pero hindi naman natin isinasabuhay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Hungkag ang pananampalataya na walang kaakibat na gawa, mga ginigiliw. Opo. Walang silbi. Inutil din ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo kung sinasabi lang natin na may Diyos tayo, pero hindi naman nagtratrabaho yung pananampalataya na yon. Hindi naman natin isinasabuhay ang sa pamamagitan ng gawa. Paano ba ang tamang paggawa, pastor? Ganito po, mga ginigiliw. Mahalin po natin ang ating kapwa. Mahalin po natin. Kasi yun ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, dahil sa utos ng pag-ibig. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Andun po sa John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
na sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang dahilan dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, mga ginigiliw. Yun ang kadahilanan kung bakit siya nagkatawang tao, dahil ang tanging paraan lamang ng Diyos upang maabot ang tao, kailangan niyang magkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo pwedeng maabot noon ng Diyos dahil sa napakalaking gap natin sa Kanya. Dahil ang Diyos ay napakabanal, mga ginigiliw. Napakabanal po ang Diyos. Alam nyo, ang sino mang makakakita sa Diyos ay mamamatay. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao upang abutin niya tayo. Yun lamang ang tanging paraan ng Diyos upang maabot niya ang tao sa pamamagitan ng Kanyang pagkakatawang tao, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, upang mapawi ang galit ng Diyos sa sanlibutan. Iisa lamang po ang walang kasalanan, iisa lamang po ang nagkatawang tao na walang bahid na kasalanan. Bilyong-bilyong tao na po ang nandito sa mundo, bilyon na rin ang namatay, mga ginigiliw. Pero iisa lamang po ang nagkatawang tao na walang bahid na kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang kadahilanan, mga ginigiliw. Kaya't inialay ng Kanyang Ama, ng Diyos, ang Kanyang anak upang mapawi ang galit niya sa kasalanan ng tao. Opo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang Kanyang buhay. Ibinigay niya ang Kanyang buhay, inialay niya ang Kanyang buhay, mga ginigiliw, upang sa ganon, kung sino man ang sasampalataya sa Kanya at isa sa buhay niya ang Kanyang salita, mga ginigiliw, ay magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Yun ang kadahilanan kung bakit may Panginoong Hesukristo, may nagkatawang tao na Diyos upang tayo ay abutin. Yun lamang ang tanging paraan ng Diyos upang maabot niya tayo. Wala na pong ibang paraan ng kaligtasan. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Gumawa ka man ng mabuti araw-araw, pero hindi ka naman sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi mo isinasabuhay ang Kanyang salita, hindi ka pa rin maliligtas. Pasukan mo man ang lahat ng relihiyon, hindi ka pa rin maliligtas. Hindi relihiyon ang makakapagligtas sa isang tao, kundi sa pamamagitan lamang ng relasyon, sa pamamagitan lamang ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At sa pamamagitan po ng pakikipag-isa po natin, pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, yung pananampalataya na yon ay nagbubunga ng kabutihan sa ating puso. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na maliligtas ka dahil mabuti kang tao. Yung masamang tao, gumagawa rin ng mabuti. Opo, yung manginginom, yung naninigarilyo, gumagawa rin sila ng mabuti. Nagbibigay sila, nag-share sila ng sigarilyo. Mabuti rin yun sa mundo ng tao. Pero sa mundo ng Diyos, iba ang mabuti. Ang mabuti sa Diyos, mga ginigiliw, ay ito. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, yung bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, yun ang nagbubunga ng kabutihan sa ating buhay. Kasi kapag sinasabi po natin na yung kabutihan ang magliligtas sa atin, parang yung kabutihan na yung magiging Diyos natin. Lumalabas pa, mga ginigiliw, na pagkaharap na po tayo sa damba ng ating Panginoong Jesucristo, pwede lang kasi natin ipagmayabang yung ginawa nating mabuti. Pwede lang nating sabihin, Lord, gumawa ako ng mabuti. Sasabihin mo sa harapan ng Panginoon, pagkahatulan ka na sa Kanyang during Judgment Day, pupunta ka sa Kanyang harapan, Lord, nagpakain ako, araw-araw akong tumutulong. Oo, araw-araw kang tumutulong, pero gusto mo lang naman yung sarili mo ang naitataas. Hindi naman ang Panginoon ang gusto mong maitaas, kasi
Tumutulong ka lang dahil gusto mong makilala yung pangalan mo because of prestige and honor. Opo. Pero kung tumutulong ka out of your faith, dahil yun ang bunga ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang nakakalugod sa Diyos. Lord, tumutulong ako because I love you, Lord. Dahil sumasampalataya ako na ang lahat ng itinutulong ko, ibinibigay ko ay galing po sa inyo. Pero kung hindi galing sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, nagyayabang lang tayo. Opo. Ipinagyayabang lang natin na gusto lang natin na sumikat, gusto nating itaas yung ating sarili, mga ginigiliw. Opo. Kaya iba yung pagtulong na bunga ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesucristo. At iba rin yung pagtulong na galing lamang sa iyong sarili. Kasi kung tumutulong ka lang galing sa iyong sarili, gusto mo lang na maitaas yung sarili mo because you want honor, you want prestige. Ganun ang tao. Gusto nilang nakikilala sila, gusto nila nagdadala sila ng mga camera. Yun ang gustong-gusto ng tao. The place of honor. Yun ang gustong-gusto ng tao. Pero, kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, yung pananampalataya na yun, nagbubunga yun ng kabutihan. Gumawa ka man ng mabuti sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, ang gusto mong naitataas palagi, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Shout out kay Sir Willie, kay Mami Nita, Mami, good morning, kay Sir Teddy Malana, good morning po, at sa lahat po ng more or less 14,000 na sumusunod at sa gawain na ito ng Panginoon. I-share po natin ang mga salitang ito ng Panginoon, mga ginigiliw, upang marami pa po ang makakilala ng katotohanan. Na yung katotohanan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Opo. Kaya inuulit ko po, mga ginigiliw, ang pagkakaiba ng naniniwala at sumusunod. Kaya walang silbi kung naniniwala ka lang na may Diyos. Yung mamamatay tao, naniniwala din na may Diyos. Yung magnanakaw, naniniwala din na may Diyos. Yung pinakamasamang tao, naniniwala din na may Diyos. Kaya lang, hindi sila sumusunod. Hindi sila sumusunod, mga ginigiliw. Iba ang naniniwala at sumusunod. Ang ibibigay ko po na halimbawa ay katulad ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Nung dinala ng demonyo, nung nasa ilang po sila, no? Nasa Matthew 4:4 po. Imagine 40 days po na sumama ang demonyo, no? Sinamahan niya po ang ating Panginoong Jesucristo sa ilang, mga ginigiliw, no? Sinamahan niya po para tuksuhin siya. Inaraw-araw niyang tinukso ang ating Panginoong Jesucristo. Nag-offer ang demonyo ng tatlong klase ng kasalanan na nandito sa lupa. Inoffer niya yung prestige, yung honor. Inoffer niya yung pagkain. Inoffer niya yung kayamanan. Sabi ng demonyo sa ating Panginoong Jesucristo, sambahin mo lang ako, sa'yo lahat ang kayamanan na ito. Sambahin mo lang ako, sa'yo lahat ang karangyaan, prestige. Gawin mong tinapay ang batong ito. Yun ang sinasabi niya. Pero, yung sinasabi ng demonyo, hindi mo makikita sa kanya ang pamumuhay ng mga salitang ito. Kaya ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, bakit niya susundin ang demonyo? Hindi mo makikita sa kanyang katotohanan. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang katotohanan. Diba? Hindi niya sinunod ang demonyo, kundi ang sinunod niya ay ang utos ng kanyang ama. Opo. Yun ang sinunod ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit niya susundin ang hindi mo nakakakitaan ng katotohanan? Opo. Although kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo na tinapay ang bato na yon, bakit siya magpapatangay sa gawain ng kaaway? 'Di ba? Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa pamamagitan ng tinapay,
kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Opo. Ang salita ng Panginoon, nilabanan ng ating Panginoong Jesucristo ang demonyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya hindi nagtagumpay ang demonyo, hindi nagtagumpay ang dyablo sa kanya. Hindi niya sinunod ang dyablo kasi wala sa kanyang katotohanan. Ang sinunod niya yung utos ng kanyang ama. Di ba? Yun po ang pagkakaiba, mga ginigiliw, yung pagsunod at paniniwala. Naniniwala ka lang na may Diyos pero hindi ka naman sunusunod. Walang silbi. Katulad ng sinabi ni Santiago, mabuti pang demonyo pag narinig niyang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nanginginig, natatakot. Pero sabihin mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sabihin mo ang salita sa mga tao, parang wala lang. Parang wala. Mabuti pang demonyo natatakot Pero yung tao, sinabi mo ang salita ng Panginoon, sinabi mo ang Panginoong Jesucristo sa kanila, wala silang takot. Wala. Oo. Kasi ang demonyo, alam niya ang Diyos ay banal. Dahil nakasama niya po. Naging kasakasama ng Diyos ang demonyo na ito. Kasi siya ang music director niya noon sa langit. Naging music director niya, kaya alam niya kung gaano kabanal ang Diyos. Alam niya kung gaano kabanal ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi naging music team niya Music director niya Kaya marinig lang niya yung pangalang Jesus. Natatakot na, nanginginig na. Pero yung tao, sabihin mo, hindi ka ba naniniwala ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos? Sasabihin mo ang salita ng Panginoon sa kanila? Wala silang takot. Opo. Kaya mga ginigiliw, no? Opo, ang pinakamalaga sa lahat ay yung pagsunod po natin sa Kanya. Susunod po tayo sa Kanyang mga sinasabi, sa Kanyang mga salita, mga ginigiliw. Mami Nita, good morning. So, yun po, mga ginigiliw. Tandaan po natin palagi, mga ginigiliw. Walang silbi yung pananampalataya natin na walang kaakibat na gawa. Opo. Pag dapat magtrabaho yung pananampalataya na yun, isabuhay po natin. Katulad ng sinasabi ko na halimbawa. Kung sinasabi mo lang sa isang tao, God bless you, sinasabi mo sa isang mahirap na wala nang makain. Hindi ka naman nagbahagi ng pagkain, magpakabusog ka. Sinasabi mo sa isang taong ito, magpakabusog ka. God bless you. Pero hindi ka naman nagbigay. Diba? Walang silbi yung sinasabi mong Diyos. Hungkag. Hungkag yun. Pero, kung may kaakibat na gawa, nag-share ka ng pagkain, binigyan mo siya ng pagkain, yan ay pagmamahal. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, what you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. Makikita natin yung mga halimbawa na ito. Alam mo, punta ka sa Jollibee, sa Chowking, yung mga, yung iikot yung sasakyan mo doon. May mga nagbebenta ng panyo-panyo, yung mga towel, kung ano-anong product ang binebenta nila para lang magkaroon sila ng pera. What is 100? Or magbigay ka man lang ng 50 pesos, 100 pesos, pero yung sasakyan mo 2 million, 1.5 million, 1 million, pero 100 pesos hindi mo kayang magbahagi, di ba? Hindi mo kayang mag-share. Then gusto mong pupunta sa langit? Ano ba yan? Di ba? Maraming gusto nang pupunta ng langit, pero what is 100 pesos, 200 pesos na ibigay mo sa mga taong ito na humihingi? Di ba? Or nagbebenta lang ng towel. Opo. Ayan. Alam nyo, mga ginigiliw, alam nyo, may isang lumapit po sa ating Panginoong Jesucristo. May lumapit po sa Kanya. Alam nyo ang tanong niya? Hindi niya tinanong kung, Panginoon, marami po ba ang maliligtas? Hindi po yun ang tanong ng taong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo kung anong tinanong niya? Panginoon, kokonti po ba ang maliligtas?
So, ang kokonti, hindi niya sinabi, marami po ba? Hindi. Kokonti po ba ang maliligtas? Alam niyo ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Pagsikapan niyong makapasok. Pagsikapan. So, ibig sabihin, meron kang gagawin. Hindi lang yung kapag namatay yung mahal mo sa buhay, you are now in heaven. Sinasabi natin, nasa langit ka na, Papa. You are now in the hand of God, sinasabi natin. Pero sa kanyang pamumuhay, hindi man lang siya nagmahal. Diba? Opo. Marami ang gustong pupunta sa langit, pero ang ginagawa nila puro kademonyohan. Oo, hindi sila marunong magmahal. Opo. Yun, nasusubok tayo sa mga maliliit na bagay, mga ginigiliw. Opo. Kaya, napakahirap pong pumasok sa kaharian ng Diyos. Makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sabi niya, yun, yung makipot na yun, the door of salvation, ang makipot na pintuan na yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi komporme na lang ang makakapasok doon. Opo. Pastor, makakapasok kaya ako, konti lang yung kasalanan ko. Hindi. Opo. Dapat banal ka na makakapasok doon. Opo. Baka pag ikaw ang papasok doon, ikaw pang magko-contaminate sa mga taong nandun na banal. Dapat mamuhay tayo ng kabanalan. Mamuhay tayo ayon sa utos ng Panginoon, ayon sa kanyang salita. Opo. And yet, gusto nating lahat pumunta sa langit. Konting bagay lang hindi natin kayang i-share sa mga taong ito na hindi naman sila nagpapayaman. Yung Jollibee mo, yung Jollibee nga, hindi mo kayang tawaran eh. Yung damit na 5,000, hindi natin kayang tawaran eh. Pero yung, what is 100 pesos na i-share natin? 200. Ikakabawas ba yun sa kayamanan natin? Hindi po. Yun ang napakasakit, mga ginigiliw. Yun ang pagkakaiba ng naniniwala at sumusunod. Yun ang pagkakaiba. Kaya sinabi ng ating Panginoon, no? Alam niyo ang sinabi niya sa Matthew 7:21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Marami po. Bilyong tao yung mga namatay na, Lord, gumawa ako ng mabuti. Nung nabubuhay pa ako. Pero along sabi ng Panginoon, get away from me. Lumayo ka sa akin. Ikaw na gumagawa ng kasamaan. Alam niyo ang pinagsasabihan dito ng ating Panginoon? Yung nagsasabi sila na may Diyos sila, pero hindi nila pinarangalan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng gawa. Ginigiliw. Away from me. Lumayo kayo sa akin. Sabi niya, hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tao, no? Very, very hopeful sila na kapag may namatay silang kamag-anak, happy birthday in heaven, Papa, kasama mo na ang mama, sinasabi pa nila. Napakahirap pong pumasok sa kaharian ng Diyos. Napakahirap. Basahin nyo sa Peter 4:17. Alam nyo ang sabi ni Peter? Kung ang matuwid na tao, matuwid na po, yung matuwid, yun ang matuwid na pamantayan ng tao. Kung ang matuwid na tao ay napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos, ano kaya ang kahihinatnan ng isang taong gumagawa ng kasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Matuwid na, mahirap pang makapasok. Tapos sasabihin mo, yung namuhay sa kabulastugan, yung namuhay na hindi nagmahal ng kanyang kapwa, pupunta sa langit. Diba? Opo.
Hindi po. Ginigiliw. No? There was one time, may karanasan po ako. Pumasok po ako sa isang kainan sa Ilagan. No? Dahil nagugutom ako, kumain ako doon. May isang matanda na nakikita mo na nanghihina na sa gutom, humihingi ng pera or pagkain. Sa isa ring matanda na ang ganda ng sasakyan. Naka-high ace. Akala ko magbibigay ng pera dahil binuksan naman niya yung wallet niya na siguro napakapakal, malaki yung wallet niya eh, ang daming pera. Tinitignan ko dahil nag-o-order pa ako ng pagkain. Naglabas siya ng 500. Nung naglabas siya ng 500, akala ko ibibigay niya sa nanghihingi na matanda. Tinawag niya yung apo niya. Tapos ibinigay niya, babayaran pala niya yung kinain nila. Po. Tapos gusto nilang pumunta sa langit. Gusto nilang pumunta sa langit, mga ginigiliw. Po, dahil hindi nagbigay, Mami, halika na dito. Sabi ko sa matanda, halika na, mag-order ka ng pagkain mo. Akala ko ibibigay niya yung 500. Good pala, pambayad lang niya ng pagkain niya. Tapos gusto ng matandang ito na mayaman, gusto niyang pupunta sa langit. Opo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi masama ang mayaman, hindi po. Ang masama, kung, alam mo, sinasarili mo lang yung kayamanan mo, hindi ka marunong magbahagi. Opo. Yung nag-accumulate ka ng kayamanan mo para lamang sa iyong sarili. Di ba? Yung nag-iipon ka ng kayamanan mo para lamang sa iyong sarili. Hindi masama ang mayaman. Kaya nga, ang kayamanan natin, mag-ipon ka ng kayamanan mo sa langit, sabi niya, di ba? Paano ako mag-ipon? Langit yun, pastor. Gamitin mo yung kayamanan na binigay sa'yo ng Panginoon para tumulong ka sa mahihirap. Yun ang ibig sabihin nun. Pakainin mo ang nagugutom. Bigyan mo ng damit ang walang damit. Pero magbibigay tayo ng damit, yung mga gamit pa, yung mga sira-sira na. Ganun ba ang pagmamahal natin sa kapwa natin? Sabi ng Panginoon, kapag minahal mo ang pinakamahirap mong kapwa, minahal mo na rin ako, sabi niya. Oo, tapos magbibigay ka yung mga hindi mo na napapakinabangan na damit, 'di ba? Magbibigay ka pa ng bigas, yung NFA pa. Aso nga ayaw niyang kainin eh. Ayaw kainin ng aso. Ikaw kayang pakainin ko ng NFA. Ikaw gusto mong kumain ng NFA. Aso nga ayaw niyang pakainin. Ipakain mo sa kapwa mo na nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos yung tao na yan na kaparehas mo, pakakainin mo ng NFA, bibigyan mo ng damit na gamit na, yung sira-sira na. Ganun ba yung pagmamahal natin sa Diyos? Mga ginigiliw. Opo. Kaya napakahirap pumasok sa langit. Napakahirap po. Napakahirap, mga ginigiliw. Sana magsilbing aral po ito sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, paano natin sabihin na mahal natin ang Diyos? Kung yung kapwa natin, nakikita na natin ng dalawang mata natin, hindi natin sila kayang mahalin, yung Diyos pa kaya na hindi nakikita? Pagsikapan po nating makapasok sa kaharian ng Diyos. Magandang umaga po kay Sir George Beltran. Salamat po kay Joel. Mag-attend ka sa church, Joel. Sir Teddy, Mami Nita, magandang umaga po. So, i-share po natin yung mga salitang ito ng Panginoon upang marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. No, manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon.
Walang silbi ang aming pananampalataya, Panginoon, kung hindi naman namin po isinasabuhay ang mga salitang ito. Hindi naman namin kayang mahalin ang kapwa namin na mahihirap, Panginoon. Dahil sinabi niyo po sa Santiago 2:19, Panginoon, na kung ang Diablo ay narinig niya ang iyong pangalan, nanginginig na at natatakot. How much more kami, Panginoon, pag narinig po namin yung pangalan, ang katotohanan, na kayo lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang mga salitang ito ay magtrabaho po sa buhay namin. May sa buhay po namin ang mga salitang ito. Sa pamumuhay po namin, mamahalin po namin ang aming kapwa, Panginoon, na walang kaakibat na paghihintay ng kapalit, Panginoon, na hindi po namin hinihintay yung kapalit sa pagtulong po namin, na hindi lamang po namin pinipili yung tinutulungan po namin, Panginoon, hindi lang yung kamag-anak namin, yung mga taong malalapit sa amin dahil umaasa po kami na maibabalik po nila yung mga naitulong po namin sa kanila. Lord, kundi ang pagtulong, Panginoon, ay ibibigay po namin sa mga taong walang makain, walang damit. As you have said in your word, Panginoon Lord God, what you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ng salitang ito ay magkaroon ng buhay sa araw-araw po namin pamumuhay. Na makita po namin ang mga taong ito na walang makain. Walang-wala. Lord, salamat, Panginoon. At sa lahat ng nanonood po, pagpalayan niyo po sila ng iyong salita, Panginoon. Na maisabuhay po nila ang mga salitang ito sa kanilang pamumuhay, Panginoon. Hindi aksidente, Panginoon, na napanood po nila, narinig po nila ang katotohanan na ito. Ito ang hiwaga ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord. Ang hiwaga at kabuuan ng lahat ng iyong kautusan, ang kabuuan ng lahat ng nilalaman ng Biblia, Panginoon, ay walang iba kundi ang pag-ibig, ang pagmamahal po namin sa aming kapwa. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, magmahalan kayo. Sapagkat kapag nakikita ng mga tao na kayo ay nagmamahalan, sasabihin nila sa inyo na kayo ay alagad ko. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang abang lingkod sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, sa Tugigaraw, Lord. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at sa lahat po sa mga batang naiwan po dito sa Baguio, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang pagre-review, Panginoon. And bigyan niyo po sila ng karunungan na galing sa inyo. As you have said in your word, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Itinataas ko po ang iyong pangalan sa lugar na ito, sa Baguio, Lord God. I pray, Panginoon, na maghari ang iyong salita sa mga taong nandito po sa Baguio. Maraming salamat po. Itinataas ko po ang iyong pangalan sa lugar na ito. In Jesus' mighty name. Amen. God bless po. God bless everyone. Maraming salamat po. Kay Sir George Beltran, Mami Josie, magandang umaga po. Mami Josie Chan, kumusta na po? Mami Nita, Sir Willie, God bless po. God bless po.